Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, nagkaroon po ng mainit na diskusyon po mga kabida. Palitan po ng sagot at tanong dyan po sa Senate. Okay, ito hong si Senator Erwin Tulfo at saka Senator Robin Padilla po mga kabida. Ito po'y patungkol pa rin doon po sa controversial statement po ni Senator Erwin kung saan po sinabi po niya mga kabida na pwede hong i-bend o hindi sundin ang batas mga kabida just to please the people. Kasi ang taong bayan daw ay mas supreme kaysa sa batas. E ang dami hong nag-react ko dito Kaya isa po sa mga nag-react po mga kabida, ito hong si Senator Robin Padilla nung session po, matapos pong ginawa ito pong Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kabida, tinanong po ni Senator Robin ito pong si Senator Tulfo kung gaano po siya kaseryoso doon po sa kanyang sinabi po pinanindigan po ni Senator Erwin mga kabida yung kanyang sinabi. Okay? Kahit daw mali po siya mga kabida. Kasi unang-una po yung kanyang consideration dito is yung kagustuhan daw ng taong bayan na ibalik yung pera mga kabida. Eto, pakinggan muna natin to ito po balitaktakan po mga kabida po sa pagitan po ni Senator Erwin Tulfo at saka ni Senator Robin Padilla. Narito po. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Ayun.
Gusto po ni Senator Robin Macabida na dapat sundin po natin ang batas, ano? O, pinamukha pa niya kay Senator Erwin. Tayo po ay mga legislators. Gumagawa po tayo ng batas. Okay? At kailangan po natin sundin ang batas. Tayo mismo gumagawa ng batas, ano po? So wala kong rason na hindi po natin sundin ang batas. Kaya nga daw siya 20 years na siya sa Mindanao, ano? Para lang kumbinsihin niya yung mga kapatid po niya, ano? Na mga Muslim, ano? Nasa Bangsamoro po Macabida, no? Na kailangan po natin sundin ang batas. Tapos ganito lang, may isang senador na magsabi po na pwede ho nating hindi sundin ang batas. Kalokohan po yun, mga kabida, no po? Nag-react po itong si Senator Robin kasi hindi po niya matanggap. Senador at that, mga kabida. Tapos yun yung sinabi po, ano? Parang hindi po senador, ito pong si Erwin Tulfo, ano? Nung sinabi po niya yun, mga kabida. Maintindihan po natin siya kasi hindi po siya abogado. Kasi most likely hindi po niya naintindihan kung gaano po kahalaga ang batas, ano? Yung significance po ng batas po, mga kabida, ano? Pero por Diyos por santo po, ano, mga kabida. Isa po siyang senador. Okay? Tagagawa ng batas. Pero yun yung line of thinking po niya, ano, mga kabida. Parang out of nowhere, ano po. Ito pong si Senator Erwin Tulfo. Kaya yun, ang inabot po niya, mga kabida, sangkatutak na batikos po, ano? Okay? Ginawang katatawanan po ito pong si Senator Tulfo po, mga kabida, sa social media ngayon. Okay? Parang hindi ho nag-isip daw. Okay? Actually, delikado po yun yung kanyang statement, ano? Dahil pwede hong maging batayan yan ng mga tao po na hindi po nila sundin yung batas kasi yun yung sinabi po ni Senator Tulfo, mga kabida, no? Ito po yung isa, si Secretary Remulla. Oo ng oo lang po, ano, mga kabida. Naturingang Justice Secretary po, mga kabida. Pero parang kinonsinti po niya. Ito pong si Senator Erwin Tulfo nung sagutin po niya ng yes, sir. Ito pong si Senator Erwin po, mga kabida, no? Okay? Kaya nga, hindi ko maintindihan din itong si Senator Remulla, ano? Mahilig po mag-bend po ng batas. Mantakin nyo, unang statement po niya, ito po ay outside doon ho sa naging pagdinig ho ng Blue Ribbon Committee, ano? Kung maalala po ninyo, ito pong si Secretary Remulla po, mga kabida, ay isa po sa mga aplikante para ho maging ombudsman, ano? Okay? Sangkatutak po na batikos ang kanyang inabot po. Kasi unang-una, bakit po siya gusto maging ombudsman? Justice Secretary na po siya, no? Mga kabida. Di ba? Tapos yun, meron po siyang pending complaints diyan po sa ombudsman at nais po niyang makakuha po ng clearance po, mga kabida, para lang po mag-qualify dun po sa shortlist. Okay? Pero hindi po pwede kasi may pending pa po. Okay? Nung dinismiss po, nahalata naman pong intentional, mga kabida, yung kanyang reklamo dyan po sa Office of the Ombudsman, bigla hong nag-motion for reconsideration ito pong complainant na si Senator Amy Marcos. At hindi lang po yan. May kaso na naman pong isinampa laban sa kanya po, mga kabida, no? Ito kong si Basti Duterte. At maging ito pong si Attorney Ferdy Topacio po. Kaya nga, siguro nakita ni Secretary Remulla, parang nahihirapan na po siya dito sa kanyang sinapit po, ano? Itong ginawa po sa kanya, mga kabida, na walang pakundangan na filing of cases po, ano, laban sa kanya diyan po sa Office of the Ombudsman, nakapagbitaw po siya ng salita, no, mga kabida, na kahit na po wala sa listahan ng JBC, pwede hong pumili daw si Pangulong Marcos para ho maging ombudsman, mga kabida. See? Mantakin nyo. Hindi ho niya susundin ng batas. Doon sa kanyang statement po, mga kabida, ano? Doon pa lang. Bending of the law na po yun. Okay? Bined na po niya yung batas po, mga kabida, nung sinabi po niya na pwede hong
pumili ang Pangulo ng kandidato o na magiging ombudsman kahit na po wala doon ho sa shortlist ng Judicial and Bar Council, ano po, mga kabida. So, yun. Siguro doon po nagmana ito pong si Senator Erwin, ano? Mga kabida, doon po sa ginawa po ni Secretary Rimulya, ano po. Kaya nung tinanong po ni Senator Erwin, ito pong si Rimulya, ano? Kung tama ba yun siya, ano po, mga kabida. Ang sagot po, yes, sir. Diba? Same feather, flocks together. Parang ganun, mga kabida, no? I don't know kung hanggang kailan po, makaka-recover ito pong si Senator Erwin Tulfo po, mga kabida, sa kanyang very controversial statement po, ano? Kasi most likely magtatagal itong bash po sa kanya, no, mga kabida. Dahil doon sa kanyang sinabi, binansagan po siya ngayon ng low bender, ano? Panglimang element po, mga kabida, ng bender. Okay? Kasi meron kasi yung apat, di ba, original. Unang-una, earth, then fire, and then water, and then air. Di ba? Yung panglima po, ito na po si Senator Erwin. Low bender, mga kabida, ano? Kaya ginawang katatawanan po nga, ito pong si Senator Erwin, dahil hindi po nag-isip, mga kabida. Basta lang makapagsalita po, okay na. Pero hindi po siya nag-isip kung ano yung magiging repercussion po, mga kabida, dun po sa kanyang sinabi po, ano? Okay? Nung sinabi po niya na pwede hong hindi sundin ang batas para lang po i-please yung taong bayan, ano? Hindi po pwede yon. Okay? Kahit na sinabi po ni Senator Erwin na supreme po ang taong bayan, totoo yun. Kasi unang-una po, ang kapangyarihan po ng gobyerno emanates from them or emanates from us, ano? Galing po sa atin yan. Tayo po nagbigay po ng kapangyarihan po, sa gobyerno, sa ating mga leaders, mga kabida, ano po? Okay? Para ho gumawa ng batas. Malinaw po yan sa Article 3, Section 1 ng ating saligang batas, ano? No one is above the law. At lahat po tayo, mataong bayan man o maopisyal po ng gobyerno, kailangan po nating sumunod sa batas. Para ho magkaroon po tayo ng kaayusan o order, mga kabida, sa Pilipinas. Kasi imagine mga kabida, kung walang batas, ano kayang mangyayari po sa atin? Okay, kanya-kanya na lang gawa ng krimen, Kahit anong gusto po natin gawin. O pwede po natin gawin, mga kabida. Kasi walang batas po na sinusunod po natin, Okay? So, chaotic yung Pilipinas kung nagkaganon, mga kabida. Diba? So, mahalaga po ang batas. At kailangan, ang batas po ay dapat sundin po ng bawat isa, mga kabida. Kahit na yung senador po, kahit na presidente na po yun. Kailangan nung sumunod sa batas, All Filipino people, walang spare po dito, are bound to follow the law. Yun yung malinaw po, mga kabida. Kasi yun yung sinabi po, ni Senator Erwin Tulfo, mga kabida. So, yun lang po, mga kabida, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, Okay? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.